Isang magandang hapon mga kasari-sarites. Kumusta kayo? Kumusta ang inyong negosyo? Ang lahat ba ay okay ngayong araw na ito mga kasari? Sana po lahat tayo ay nasa magandang kalagayan kasi nga 'di ba matindi yung bagyong Christine. Bagamat dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa City ay hindi namin masyado ininda yung bagyo, parang normal lang siya na ulan. Pero siyempre mapapansin mo sa balita ngayon matindi talaga yung dinanas ng ilan nating mga kababayan. Kaya sana po ay nasa maayos tayong kalagayan mga kasari. So fight lang tayo. So eto na tayo sa ating topic. Ikaw ba ay may negosyo? Nag-inventory ka ba? Paano mo malalaman na kumita ka nga? Yung iyong negosyo ay pasulunga o baka naman paurong. O, syempre yan ang sasagutin at titintin at kung gusto mong malaman yan, abay, mag-subscribe ka na sa akin syempre. At pakishare na rin kung hindi ka busy at syempre pauli, pakilike na rin ang video ni Atitintin kung talaga namang relate ka dahil gawain mo rin ito aking mga pinagsasabi. Kaya tayo nang magchismisan. Ops, bago nga pala tayo magmaritesan mga kasari, bago ko sabihin yung aking ichichismak sa inyo. O, diba? shout out muna kay Tats Pusong Palaban. Sabi niya, i-shout out ko raw siya. O, ayan Tats, Pusong Palaban, na i-shout out na kita. Kumusta ka dyan sa iyong kinalalagyan? Sana ay okay ka lang, ha? At syempre, tayo nang magchismisan mga kasari. So, gaya nga ng intro ni Atitintin. Kung ikaw ay may negosyo, meron kang tauhan, kahit nasabi natin dalawa lang yung tauhan mo, medyo may kalakihan ang iyong tindahan, abay need mo talaga yung mag-inventory. Kasi doon mo makikita sa inventory kung marami kang losses. O, di ba? May mga produkto ka, may mga nangawala ba, may lugi ba, may mga damage ba, yung pinapasweldo mo sa iyong tauhan ay sapat ba ang kinikita ng tindahan mo para ipasweldo sa kanila at ikaw mismong may-ari, kaya ka ba niyang suportahan sa kinita niya, o di ba, kinita ng iyong negosyo. So need talaga yun ng inventory. Pero kung kayo ay kaparehas kay Atitintin, ang tindahan ay maliit, yung tinatawag nilang sari-sari store lang daw, o nilalang lang man nila yung sari-sari store. Ay hayaan mo na, doon sila masaya. Kailangan pa ba talaga mag-inventory? Ay depende yan sa'yo syempre. Pero sa akin na kasari ay hindi na ako nag-inventory. Pero nung unang mga taon ko nag-inventory ako. Pero napagod ako. Ang dami palang bilangin. Kulang yung isang araw pag nag-inventory ka. Tapos ang liliit pa ng mga bibilangin mo. Di ba? Mga sabon-sabon na yan. Mga gamot na gupit-gupit ko na ng maliliit. So, mahirap siya ngayon dahil ako lang naman naisipan ko. Ako lang naman mag-isa sa aking tindahan. Wala naman akong ibang kasama. Simula sa opening hanggang closing ay ako lang din, o di ba? So bakit pa ako mag-inventory? Basta syempre ang aking pangunahing dapat gawin, huwag pagsasamahin ang personal na pera at saka pera ng iyong negosyo. Yun lang talagang dapat huwag gagawin para kahit na hindi ka mag-inventory, di ba? Alam mo na tumatakbo ng maayos ang iyong tindahan at saka pasulong siya, hindi siya paurong. Pangalawa sa aking pinagbabasihan ay kung ano yung itsura ng aking tindahan nung nag-umpisa ako, tsaka ngayon na ano na ba ang itsura niya. So kinukumpara ko siya. So gaya nga ng sabi ko sa inyo dati pa, yung mga dilata na yan dati ay 2 patong lang yan, tapos sa likod wala siyang laman, tapos para silang magkagalit kasi magkakalayo yung kanilang pagitan. Pero ngayon, syempre, love na nila yung each other. Kasi tingnan mo, di ba? Talagang dikit na dikit sila. At saka, 3 na sila, 3 patong. At sa likod niyan, may laman na rin yan sisi. Kaya masasabi ko talaga na okay na ang aking negosyo kung ikukumpara ko sa noon na nag-umpisa pa ako, mga kasari. Then, siguro, yung savings ko noon, kumpara ko sa ngayon, mas dihamak na maganda yung ngayon. At yung investment ko noon, ikukumpara ko sa ngayon, abay, mas maganda na siya ngayon. So, malayo yung diferensya ng noon at ngayon. So, doon lang tinitingnan ni Atitintin ay masasabi ko talaga na ang aking negosyo ay talaga namang sumulong mga kasari.
Katulad na lang ng halimbawa sa aking negosyo, nag-umpisa ako ng 20,000 yung puhunan ko. Tapos yung anak ko noon, sabi ko nga sa inyo, muntik lumubog yung aking tindahan, ay nakautang dito ng halos 20,000. So ibig sabihin, yung nakikita nyo ngayon ay panay tubo na lang yan. Nawala yung tubo, nawala yung puhunan, lumutang ang tubo. Yung tubo, tumubo na lang ng tumubo pa ulit. Kaya naging ganyan na siya. At syempre, sinamahan ko rin syempre ng sipag yan. At saka namuhunan din ako ng ulit, pero hindi na siya ganun kalaki. Kumbaga, namuhunan ka para maibangon ulit yung tindahan mo. At yung ipinuhunan mo naman na dinagdag mong pampunan ay nabawi ko na. So, kaya masasabi ko talaga na okay na yung aking tindahan, mga kasari. Kaya nakikita nyo na yan, lahat yan ay galing na lang sa tubo, wala na ang puhunan dyan, mga kasari. Then, syempre, yung sa savings ko, mas malaki na siya ngayon kaysa sa noon, mga kasari. Then, investment ko, sabi ko nga sa inyo, si Ate Tintin, na scam ako noon. Kaya ayaw ko na ng investment na yan. Yung sabi nila, maglagay ka ng pera doon sa isang ganito, bibigyan ka ng tubo, malaking tubo. Ay, hindi na ako naniniwala niyan. Dahil kailangan, bago mo pasukin yung isang investment, dapat may alam ka, may background ka. At saka kung hindi ka masyado maalam, mag-background check ka. Alamin mo talaga bago mo pasukin yung isang investment na gusto mong salihan. Pero si Ate Tintin ay hindi ako ganun kagaling sa ganyan, mga kasari. So, ang ginawa ko, ang investment ko ay ito, alahas. Bumili ako ng alahas. Ito may kwento ko lang sa inyo, no? May chismis ko lang sa inyo. Nung nasa trabaho pa ako, bago ako nag-resign bilang gwardiya, noong 2019, ay bumili ako ng alahas na bracelet. Then, nabili ko lang yun nasa 13,000 mahigit. Then, ang sanla noon ay sa 11,000. So, sa pawn shop lang din ako bumibili. Sa Palawan pawn shop. Then, hanggang ngayon, nandito pa siya sa akin. So, sabi ko, patingnan ko nga kung magkano na ang kuha niya. So, nung nakaraan, mga kasari, sinanla ko siya. So, noon, ang kuha ay 11,000. Ngayon ay nasa 19,000 na. O kung pera ang inipon ko, ilagay ko sa bangko, tutubo ba siya ng malaki? Di ba hindi? Pinakamataas ng tubo niya, sabi natin, ay 100 sa loob ng ilang taon. O baka nga hindi pa yan naabot ng 100 kasi kukunan pa yan nila ng tax. Ang alahas na binili mo, walang ka-tax yan. Itago mo lang siya. O, di ba, mga kasari? So, magandang investment ang alahas. Pero depende rin yan sa inyo kung mahilig kayo sa alahas. Pero si Ate Tintin, mahilig ako sa alahas. Yan talaga ang bisyo ko, mga kasari. Bumili ng alahas. Kasi nga, magandang investment siya. Wala kang kalugi-lugi. Then, ang ginawa ni Ate Tintin, so sinanla ko nga siya ng nasa 19,000, sabi ko, isagad mo na. Ngayon, wala na akong balak siyang tubusin. Kasi, ang kinuha niya lang naman sa akin ay 10 days na, yung 10 days lang naman na interest yung kinuha niya. Then, meron na ipon si Ate Tintin ng kaunti, pinagsama ko yun, bumili ako ulit ng alahas na mas malaki. Pero, tinago ko lang, mga kasari. Ito hindi ito sa pagmamayabang. Sinishare ko lang sa inyo yung mga pinagagawa ko sa akin tindahan. Kasi maaaring makatulong ito sa mga iba dyan na kagaya ko na mahilig rin mag-invest ng alahas. Sa mga hindi mahilig, ito, maganda po ang investment na alahas kesa bumili ka ng mga gamit sa bahay na nagdoble-doble na. Halimbawa, may TV ka na, bibili ka ulit ng TV. Yung TV na yan, hindi mo yan mapakinabangan, hindi mo na yan maisanla ng gusto mo sa presyo niya. Kung magkano ang bili mo, hindi mo yan maisasanla ng ganun sa presyo niya nung binili mo yan. Pero pag alahas, itago mo lang, ha? Siyempre, wag mo lang ipakita-kita dyan kay delikado rin yung may alahas. Maganda, mga kasari, ang may alahas kasi malaki ang tinutubo niya. Lalo na ngayon, halos buwan-buwan na lang tumataas ang presyo ng alahas, mga kasari. Natatandaan ko noon nung nag-umpisa ako na mag-ipon ng alahas. Ang alahas noon, ang 18K nasa 2,000 lang per gramo. Ngayon, nasa 4,000 na mahigit. Parang nasa 4,500 na, 4,200 o 4,500. Nasa ganun. Ganun na siya, mga kasari, ang presyo ng per gramo. So, tingnan mo kung gaano nakalaki ang itinaas niya. Kaya, sa mga mahilig din dyan mag-ipon ng alahas, hindi ka nagkamali ng yung investment. Pero syempre, mag-ingat lang kasi nga medyo mainit yan sa mata. Kaya si Ate Tintin, tinanggal ko na yung mga alahas ko na yan. Iniwan ko yung ikaw na lang. Kasi pag mayroon kang suot na alahas, mainit sa mata yan, lapitin ka ng mangungutang. Sino ang nakaka-relate? Kaya balik tayo doon sa ating topic. Kaya masasabi ko na kahit hindi ako nag-inventory sa aking maliit na sari-sari store, mga kasari, yan lang yung aking pinagbabasihan. Kaya alam ko yung aking negosyo ay pasulong. So hanggang dito na lang, mga kasari. Sana nakatulong ako sa inyo na kahit kaunti. Pero depende pa rin yan sa inyo kung mag-inventory kayo o hindi.
Siyempre, kung may tauhan ka, mag-inventory ka. Pero kung kayo ay kapares ni Ate Tintin, mag-isa lang din sa tindahan, ay nasa sa inyo na yan, ha? Kung gusto mong pagurin ang iyong sarili. So, paano mga kasari, hanggang dito na lang. Gaya nga ng palaging sinasabi ni Ate Tintin, huwag mong kalimutang mag-subscribe. At syempre pa, mag-iingat tayong palagi, mga kasari.